Problem solving with patterns naman tayo. Unahin natin ang terms of a sequence. Dito sa terms of a sequence, kapag meron tayong ordered list of numbers, kagaya ng, let us say, meron tayong ordered list ng numbers na 5, 14, 27, 44, and 65, dot, or yung ating ellipsis. Okay, kapag meron tayong ordered list of numbers kagaya nito, ito ay tinatawag natin na sequence. Okay, and yung mga numbers dito sa ating sequence ay separated by comma. Okay, it is always separated by commas. And yung mga numbers na yan ay merong kung tawagin ay terms of the sequence natin. Ano yung mga terms of the sequence na yan? It could be, meron tayong first term, meron tayong second term, meron tayong third term, fourth term, and fifth term, and so on and so forth. Okay? Meaning to say, let us say, kung ang hinahanap ay kung ang hinahanap na term ay yung pangatlo, what is the third term in the sequence? So, meaning to say, yung pangatlong term dun sa sequence, yun yung hinahanap, and that is 27. Okay. Gumagamit din tayo ng subscript notation. Gumagamit tayo ng subscript notation para ma-designate natin kung ano nga ba yung nth term ng sequence na yon. So, instead na first term, second, third, fourth, fifth ang makikita natin ay a sub 1, meaning to say, ang a sub 1, yan yung magre-represent ng ating first term doon sa sequence natin. A sub 2, yun yung second term naman natin doon sa ating sequence. A sub 3, A sub 4, hanggang sa kung ano pa mang A sub n yung hinahanap natin. Okay? Subscript notation ang tawag natin dito sa A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4 para ma-designate natin kung anong term nung sequence yung hinahanap or yung tinutukoy natin. So, pag nag-examine tayo ng isang sequence, meron tayong mga katanungan. So, syempre tanong natin, ano ba yung susunod na number, 'di ba? Let's say dito 5, 14, 27, 44, 65. So, ano ngayon ang susunod na number after ni 65? And ano kayo yung formula or meron bang rule or pattern na pwede kong pagbasehan para ma-generate or pakuha ko yung susunod na term after ng 65? So, yun yung mga questions na sumasagi sa ating isipan kapag when it comes to sequence. Okay? Pag nag-examine tayo ng isang sequence. So, bago tayo mag-proceed sa mga types ng different types of sequences, let us study first the basic sequences by finding the next term of a sequence gamit ang tinatawag natin na difference table. Okay? Madali lang naman ang gagawin natin dito. A difference table is often used to show differences, meaning to say magsusubtract ano ba yung difference, ano ba yung magsusubtract lang tayo dito, okay, between the successive terms ng ating sequence. So, meron tayong example na table. So, gagamitin natin ang difference table for the sequence. So, ganito lang yung paggamit natin ng difference table. If you are given a sequence like this, ilagay mo sa table. Kaya nga may difference table. Iayos mo siya sa table. And then, by using the difference table, the process of difference table, just simply subtract each succeeding terms para makuha mo yung first difference. Okay? So, 5 minus 2, that is 3. Leave mo yung unang box. And then 8 minus 5, that is also 3. 11 minus 8,
that is also 3, and 14 less 11, that is also 3. And that's how difference table works. Okay? But in some cases, nagkakaroon pa tayo ng second difference. Kung hindi pa pare-pareho yung difference sa second difference, papasok pa tayo or magmo-move forward pa tayo sa third difference. Basta ang essence dito sa difference table, as long as hindi pa pare-pareho yung mga nakukuha mong difference, huwag kang mag-stop sa pagkuha ng difference table. Hanggat pare-pareho, kahit humabot ka ba ng fifth difference, okay? Kung dun lang sila nagtugma-tugman, let's say na nagkapare-pareho na ng difference na 2, 2, 2, 2, dun ka lang mag-i-stop kumuha ng difference nila. Dun mo lang makikita yung pattern, kumbaga. Okay? So, but in this our example, sa first difference pa lang natin ay pare-pareho na yung kanilang difference. So, mag-i-stop tayo dyan. Hindi na natin kailangang mag-proceed sa second difference. So, this time, we can now predict kung ano ba yung susunod na number after ni 14, right? Kasi nga, panay 3 na yung difference natin dyan. Therefore, we conclude na 3 yung difference din ulit nito. So, meaning to say, number less yung 14 is 3. So, 14 plus 3 is 17. So, therefore, yung next na number ay 17. So, as simple as that. Parang nag-add ka lang, no? 2 plus 3 is 5. 5 plus 3 is 8. 8 plus 3, 11. 11 plus 3, 14. And 14 plus 3, 17. Okay, next tayo. Consider naman natin ulit tong sequence natin na 5, 14, 27, 44, and 65. Okay. Mapapansin ninyo first difference at second difference na yung nakalagay dito. Tignan natin kung pare-pareho ba yung first difference nila. 14 less 5, that is 9. 27 less 14, that is 13. 44 less 27, that is 17. And 65 less 44, that is 21. So, hindi pare-pareho yung first difference natin. Yan yung sinasabi ko na kapag hindi pare-pareho yung difference pa na nakuha mo, mag-proceed ka pa sa second difference or kung hindi pa, proceed ka pa ulit sa third difference. Basta hanggat magkapare-pareho na sila. So, proceed tayo sa second difference. 13 minus 9, that is 4. I-leave mo agad yung mga blanco dito, 13 less 9 is 4. 17 less 13, that is also 4. And 21 less 17, that is also 4. Now, pare-pareho na yung ating second difference. So, mag-i-stop na tayo sa second difference. All we need to do now is to look or solve kung ano ba yung mga susunod na numbers natin dito sa blanco. Syempre, dito sa pinakababa, alam na nating 4 ulit yung number dyan. Okay? So, kung napapansin nyo rin, na pagkukunin na natin yung numbers, mag-add-add na lang tayo dyan. 9 plus 4 is 13. 13 plus 4 is 17. 17 plus 4 is 21. And 21 plus 4, that is 25. And ganun din ulit ang gagawin mo sa taas. Nag-add ka lang ulit. 5 plus 9, 14. 14 plus 13, that is 27. 27 plus 17, 44. 44 plus 21, 65. And 65 plus 25, that is a total of 90. Para mang working backwards, kung kukunin mo muna yung difference, pababa ka muna mag-solve. Magsusubtract ka muna pababa. Pero kapag kukunin mo na yung mga missing numbers, papataas naman yung pagkuha mo. Okay? Mag-start ka sa baba bago mo makuha yung mga numbers na sa taas. Papataas ka naman but mag-add ka na this time. Okay? Okay. So, isa pa, mag-example pa tayo ng isa. What if meron tayong sequence na 2, 7, 24,
59, 118, and 207. So, gagamit tayo ngayon ng difference table para ma-predict natin yung mga next turn dito sa ating sequence. So, sequence natin, gawa tayo ng table natin. Huwag mo na yan. Two, 7, 24, 59, 118, 207, and kung ano ba yung susunod na mga numbers dyan. Okay, so first difference muna tayo. So first difference, siyempre 7 minus 2, that is 5. 24 minus 7, that is 17. 59 minus 24, that is 35. 118 less 59 is also 59. 207 less 108, that is 89. Okay. Hindi pa pare-pareho yung ating difference na nakuha. Therefore, proceed tayo sa ating second difference. Okay? Tingnan natin kung pare-pareho na ba sa second difference. So, 17 less 5, that is 12. 35 less 17, that is 18. 59 less 35, 24. 89 less 59 is 30. But, hindi pa rin pare-pareho yung nakuha nating difference. Therefore, proceed ulit tayo sa ating third difference. And hopefully, dito na pare-pareho yung ating sequence. So, again, mag-subtract tayo. 18 less 12, that is 6. 24 less 18, that is also 6. 30 less 24, obviously, that is 6. Now, pare-pareho na yung ating nakuhang difference. So, again, mag-move backward na tayo para makuha na natin yung mga numbers dito sa ating susunod na numbers dito sa ating sequence na to. Mag-move backward tayo, pero this time mag-a-add na tayo ng numbers natin. So dito sa pinakababa, syempre that is also 6 kasi yun na nga yung pattern natin, no? So 30 plus 6, that is 36. Yun yung susunod na number sa taas. 89 plus 36, that is 125. And this time, 207 plus 125, the answer is 332. Therefore, the next number after 207 for this sequence is 332. Okay? So, ganyan tayo gumamit ng difference table natin.